pray. Dakila namin Diyos, sa gabing ito kami ay nagpasalamat sa iyong kabutihan, kagandahang loob sa aming mga buhay. Tunay nga Lord, as we have sung, marami kaming dapat magpasalamat sa iyo. Ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Taking reminisce on the year that has passed, Lord. Tunay nga napakabuti mo sa aming mga buhay. At wala ka, O Diyos, ginawa na hindi pagtupad ng iyong mga pangako. Lahat ng mga bagay, O Diyos, nakasulat. Lahat ng mga pinangako mo sa iyong mga salita ay ginawa mo, tinupad mo sa mga buhay. And for that, we want to say thank you, Lord. Kapasalamat kami sa gabing ito sapagkat ikaw ay napakabuting Diyos sa amin. At bayaan, Lord, ang aming mga buhay ay magbigay na pasalamat at papuri at pagdakila sa iyo lamang. Sa gabing ito, Lord, tunay nga na nagagala kami ang bawat isa to gather once again to read your word, to thank you, to give you glory, Lord, to give you praises, sapagkat without you, Lord, ay wala kami sa mundong ito. Marahil pahamak na kami sa samot-saring mga kapahamakan sa sanlibutan ito. Marahil kami ay tuluyan na nahatak ng kaaway papunta sa kaniyang mga destruction. Pero maraming salamat na ikaw ang Diyos na siya nag-ingat sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinabayaan, Lord. Through many times ng mga buhay na makaranas kami ng pagkadapa. Many times makaranas kami ng paghihina, panlalamig. Pero maraming salamat. Nakatulad ang sabi sa iyong mga salita, iniwan mo ang 99 para kami ay abutin, hanapin. Na sa panahon namin mga kahinaan, hindi mo kami hinayaan, Lord, na nag-iisa. Kundi inabot mo ang iyong kamay at kami ay inalalahayan mo, inalagaan mo hanggang kami ay lumakas. Sa mga sandaling ito, Lord, kami ay buhay na pautuon ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya nagpasalamat kami at sa gabing ito, Lord, ang aming dalangin, bigyan mo kami ng isang spirito, isang pag-ibig, isang pag-unawa sa iyong mga salita upang aming ma-enjoy, malasap namin ang iyong kabutihan. At tunay nga, Lord, pangunahan mo kami, walang anumang intellect, walang anumang knowledge ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makita. Ikaw lamang siyang marinig. Ikaw lamang magsugo ng pag-unawa upang aming makita ang iyong kalooban sa mga buhay. At bayang ano pang mga bagay na nais mong salitain sa buong taong ito, Lord, we anticipate, we wait on you. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na siya nakakaalam na aming mga pangailangan. Luwalhatiin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, O Diyos. At lahat ng mga bagay na ito ay may balik lamang sa iyo, papuri, pagdakila pa, salamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Let's clap our hands para sa ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. And while we are standing, mabukas tayo ng ating Bible. Couple of verses that I want to read sa gabing ito. Galatians chapter 5 verse 1, and then we will jump sa Romans chapter 8 later on. Ito yung basahin. Galatians chapter 5 verse 1 says, "For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery." Romans chapter 8 verse 1 to 2, sabi dito, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death." Can you say amen to the words of God? Amen. Makakaupo na tayo mga kabataan. Magandang gabi. At salamat sa biyaya ng Diyos sa kalakasan ng pinagkaloob sa bawat isa sa atin. At hopefully tayo ay nakapag-enjoy sa ating with our families sa nakalipas na mga holiday. At it's time muli na bigyan natin ng Diyos ng papuri, pagdakila. So it's the first Friday of the month, of the year, at bayaan sa mga sandaling ito ay magkaroon tayo ng mindset, magkaroon tayo ng kagalakan na
ang ating purpose, ang ating pakay sa mundong ito ay papurihan ng Diyos, luwalhatian ng Diyos. So, another year has passed. At napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Do you believe, mga kabataan? At hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Maraming mga pagpapagaling, maraming mga pag-supply na pangailangan, maraming mga pag-iingat, maraming blessings. At kung ikukumpara natin ang ating mga sarili compared to who we are o who we were noong nakalipas sa taon, naniniwala akong maraming mga pagbabago, maraming mga improvements. At salamat sa biyaya ng Diyos na siyang humahawak sa ating mga buhay. Binibigyan tayo ng paglalago, binibigyan tayo ng pagkatuto sa higit pang mga bagay. At narito tayo ngayon, once again, so we are looking forward muli na harapin itong 2024 na may kagalakan at kalakasan sa biyaya ng Diyos. So tayong lahat ay nagtagumpay at lumipas ang taon na 2023 na may pagkatagumpay ang bawat isa. Kaya let's give glory to our God. Bigyan natin siya ng papuri at pagpapasalamat sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay. Now, actually, di ba, nung sabi ko nung last month, or nung last naman ng gawain, we are talking about a series patungkol sa epistles ni Pablo. Pero before tayo mag-proceed doon, hopefully by next Friday, bigyan natin may nais akong bigyan daan sa gabing ito na salita ng Diyos na nais kong baunin natin at bayaan na sa taong ito ay ating dalhin, ating baunin sa ating paglalakbay sa taong ito. Let's talk about freedom in Christ. So very, yung idea or yung kaisipan na meron tayong kalayaan kay Kristo ay hindi na bago sa atin, di ba? Binigyan tayo ng ating Diyos, ng ating Kristo ng kalayaan. Hindi tayo bago sa konsepto ng freedom dahil ang freedom, ito yung nangangahulugang ikaw ay kaya mong gawin yung isang bagay na walang pumipigil sa iyo. Kapag meron kang freedom, kapag meron kang kalayaan, at katulad ng ating inawit kanina, di ba? We thank the Lord for His liberty. Okay? So yung ganong mga terms, freedom, liberty, ay binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi sa binasa natin kanina, sa verse 2 ng Romans chapter 8, binigyan tayo ng freedom from the law of sin and death. Binigyan tayo ng kalayaan sa kautusan. Okay? Sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Now, sino sa inyo ang naniniwala na siya ay malaya? Do you believe na kayo ay malaya? Alam niyo ba, ang isang taong malaya, mas ma-recognize niya ito ng higit kung may kukumpara niya ang kanyang sarili sa isang taong walang kalayaan. Let's take a look sa isang paghalimbawa. Familiar naman tayo sa mga tinatawag nila ngayong PDL or yung mga persons deprived of liberty, mga bilanggo, mga nasa kulungan. At itong mga taong ito ay hindi sila malaya. Yung kanilang lugar na pwedeng puntahan ay restricted. Pero kayo, dahil kayo ay malaya, hindi kayo restricted na mga lugar na pwede nyo puntahan. Especially kapag kayo ay tumatanda na, ilan sa inyo nagkakaroon na ng pera, nagkakaroon na ng mga responsibility para makapunta kung saan nyo gusto. Kapag tumanda pa kayo ng tumanda, nagkakaroon din kayo ng skill to drive kotse, motor. At dahil meron kayong kalayaan to do so, makakapunta kayo kung saan nyo gusto. Kapag nagkaroon kayo ng pera, pwede kayong pumunta sa mga probinsya. Diba? May mga anniversary na coming up. Sa February, may anniversary sa Masbate. At dahil ikaw ay
meron ka namang salapi and that oras, ikaw ay malayang pumunta. Hindi ka pinagbabawalan. Diba? By the way, kung gusto niyong pumunta sa mga anniversaries na coming up, malaya tayo pumunta. Okay? Yun nga lang, syempre, kinakailangan ito, nag-cost ito ng pera, nag-cost ito ng oras, so kinakailangan siyang paghandaan. So, going back to the point, ang kalayaan ay mas ma-appreciate ng isang tao kung ikukumpara niya ang kanyang sarili sa isang taong walang kalayaan. Katulad ng sabi ko, ang isang bilanggo, ang isang preso, yung kanyang pupuntahan ay limited lang. Doon lang siya sa kanyang prison cell. Kapag oras na mag-exercise, oras na sila magpapaaraw, lalabas sila. So limited lang kanilang pwedeng puntahan. Kapag lumabas sila, doon sa restrictions na kanilang na ina-apply sa kanila, sila ay paparusahan, uhuliin. On the other hand, tayo na mga kabataan, as we grow older, syempre, nung tayo mga mas bata-bata pa, hindi tayo pinapayagan sa malayo. Pero as we grow older, inahayaan tayo na sa ating mga sarili as we have the responsibility na. So, yung kalayaang ito ay madalas siyang hindi ma-appreciate. Pero gayon pa man, ang reality ay totoo. Lahat kayo malaya. Hindi naman tayo bilanggo. Okay? Hindi tayo bilanggo ng law, ng system, ng government. Hindi tayo limited sa mga pwede natin puntahan. Hindi tayo limited sa mga pwede natin kainin. Pero kapag halimbawa, di ba? Kapag ikaw ay tumatanda, nagkakasakit, nagkakaroon ka ng mga limitations sa pwede mong kainin, so nagiging under ka lang ng law. Nagiging restricted na yung iyong, hindi ka na malaya. So get the idea, tayo lahat ay malaya. Lahat tayo ay merong freedom na ina-enjoy. Of course, depende sa ating edad, depende sa ating capability. At, di ba, kung di natin kaya talagang lumabas-labas, hindi ka hahayaan na lumabas. We are actually malaya, hindi lamang sa literal na mga bagay, even sa mga spiritual na mga bagay. Maraming mga accounts sa banal na kasulatan na nagsasabi na tayo ay pinalaya ng Diyos. Okay? Maraming mga verses sa Bible, katulad ng ating binasa kanina, 3 verses yon. Isa pang account sa Bible, sa John chapter 8, 36, no? Paki-display na lang. Sabi doon, kung ikaw ay pinalaya na ng anak ng tao, ikaw ay ganap ng malaya. Going up, yung verse 35, nang sabi doon, or 34 ata yung nakakamali, nang sabi doon, kapag tinanggap mo ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. For you will know the truth, and the truth will set you free. So maraming mga idea, o maraming kaisipan na umihikot sa ganitong term, na tayong lahat ay malaya. Pero tanongin ko kayo, malaya ba tayo sa gabing ito? Malaya ba tayo? Sabi sa banal na kasulatan, pinalaya tayo sa kautusan. Marahil napunta natin previously yung ano ba yung kautusan na yan? Di ba? Dahil sa panahon dati ni Paul, ang mga tao, especially mga Judaizers, mga Jews na Christian, ini-insist ng mga Jews na gawin yung traditions nila para maligtas. Kapag hindi ginawa yung traditions ng Jews, hindi ka mailigtas. Kaya sabi ni Pablo, pinalaya na tayo kay Kristo. So hindi natin kinakailangan yan gawin pa. Hindi natin kinakailangan pang maging alipin sa kautusan sapagkat ang sabi doon, ang pagpapalaya na ginawa ni Kristo ay pagpapalaya sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Pero tatanungin ko kayo ngayon sa gabing ito, yung pinaka-question na gusto kong iwan sa inyo sa gabing ito ay ito.
tayo ba ay malaya? At ano ba ang kalayaan para sa inyo? What would it say or what is freedom para sa inyo? And would you say na ikaw ay malaya sa mga actions mo, sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo, sa lahat-lahat? Tayo ba ay malaya? Hindi ko nais patagalin itong gabing ito. Gusto ko lang iwan yung tanong na yan. And I have another question. So, mag-participate sana tayo. With a raise of hands, sino dito yung kanilang parents ay Christians na, tumanggap kay Kristo, na sila ay isilang sa mundong ito? Pwede niyo mataas yung kamay niyo. Okay? So, majority sa atin. At even I, myself, nung lumaki ako, nung lumabas ako sa mundong ito, ay pinanganak na ako na yung aking mga magulang ay believers na. At alam sa inyo ay, siyempre mostly sa inyo, galing sa Sunday school, lumaki na kayo under the Christian faith. At lumaki na tayo sa idea kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Hindi naman na sarili tayo na mga lumaki na hindi Christian yung mga magulang. I do believe na even so, kahit yung mga magulang nyo ay Catholics, kahit yung mga magulang nyo ay believing every denomination sa Pilipinas, lumaki tayo with a set of rules na kinakailangan i-observe ng ating mga magulang, ng ating mga guardian. Naglalagay sila ng set of rules, naglalagay sila ng set of things na dapat mong gawin at hindi dapat gawin. I do believe na hindi kayo pinabayaan lang na kung anong gusto nyong gawin or salitain. Dumating sa point na kayo ay pinagalitan ng inyong mga magulang, ng inyong mga guardian. Dumating sa point na kayo ay pinalo. Dumating sa point na kinausap kayo habang tumatanda kayo, nababawasan na yung palo, nababawasan na yung mga sinturon, yung mga belt, or yung mga hanger, yung mga tsinelas. Dumarating sa panahon na kinakausap kayo ng inyong mga guardian, ng inyong mga magulang, para ilagay or ipakita sa inyo kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya ako natanong ang mga lumaki na under the Christian family dahil na-feel ko kayo. Alam kong mas mas bugbog kayo sa pagkaalam kung ano ang kalooban at hindi kalooban ng Diyos. Okay? Naintindihan ko yun kasi ganun din ako. So, hindi malayo even sa bawat isa ang pagtuturo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Pero habang tayo lumalago, habang tayo ay nagiging mga youths na, darating sa panahon na tayo ay magiging mga young adults, hindi tayo habang buhay under ng ating mga magulang. Darating yung panahon na mabuhay kayo ng separately sa inyong mga magulang. At darating yung time na kung ano nakagisnan mo nung ikay bata pa, na merong mga set of rules, may mga set of pagpapaguturo sa'yo ng tama at hindi tama. Darating yung panahon na kapag ikaw ay tumanda, ikaw sa sarili mo ang makakapagsabi or ikaw sa sarili mo ang magtuturo or maglalagay, magdidisiplina sa sarili mo kung ang ginagawa mo ay tama o mali. Hindi naman sa habang panahon, papaluin ka ng iyong mga magulang, sermonan ka ng iyong mga magulang sa pagtanda mo. Pag dumating ka ng 40, 50, kung ang inyong mga magulang ay buhay pa, hindi ka na nun pupuntahan para sermonan or para paluin. Dahil ang expectation sa ganung mga edad na, at habang tumatanda tayo, ang expectation na dapat nalalaman na natin ang tama at mali. Nakuha niyo ba mga kabataan?
Dumarating sa panahon na ang expectation sa'yo ay nare-recognize mo na ang tama at mali. At alam nyo ba, kapag ang isang, di ba, tinanong kayo kung sino dito lumaki under the Christian family, kapag ang isang, sabihin natin, outsider, kapag ang isang hindi believer ay mag-usisa sa iyong buhay, magtanong sa inyo, even right now, di ba? Kung may mga magsabi sa inyo, may magtanong sa inyo about your faith, bakit kinakailangan magpahaba ng buhok, bakit kinakailangan i-exercise na tayo ay dumalo ng gawain, bakit kinakailangan pumunta ng church, etc., etc. Some would say na ano, ba't marami namang bawal? Diba? Bakit maraming hindi pwede? Bakit hindi pwede to? Bakit hindi pwede yan? At kung tayo ay nagpasimula pa lamang sa ministry, nagpasimula pa lamang tayo naglilingkod sa Diyos, hindi natin siya maintindihan clearly or ng kabuuan. Tayo ay lumaki sa mga poder natin mga magulang, sasabihin nila kung anong hindi pwede at kung anong pwede. Pero nung bata tayo, hindi natin siya naunawaan. Bakit hindi siya pwede? Bakit pwede itong gawin? Bakit ito hindi pwedeng gawin? Dahil tayo ay bata pa, hindi pa naman talaga tinuturo kung bakit. Pero habang tayo lumalago, tumatanda, lumalaki, nauunawaan natin kung bakit hindi pwede ang isang bagay at kung bakit pwede. Pero gayon pa man, sabi ko nga, kapag ang isang outsider ay tumingin sa buhay ninyo, sa buhay ng mga Kristiyano, masabi nila, bakit hindi pwede? No? Na-experience nyo na ba yan? Or kayo mismo sa inyong sarili na pagtanong-tanong nyo na ba yan? Bakit naman pinagsasabihan ako sa ganitong bagay? Bakit bawal ito? Bakit hindi ito tama? As we grow old, hindi na sasapat yung sabihin, hindi pwede yan. Kinakailangan maunawaan mo na kung bakit hindi pwede. Ang mga tao, especially sa mga kabataan, they grow rebellious. Dahil pinaniniwalaan nila ang kanilang ginagawa ay tama. Because they do not understand why it is not right. At tayo, kung makarinig tayo ng mga set of rules, hindi na sapat na sabihin ko, bawal niyo itong gawin, ha? Kinakailangan na, dahil ikaw ay kabataan, maunawaan mo, maintindihan mo. Ma-recognize mo na this thing ay, kung bakit ito sinabi na hindi dapat gawin. Okay? Pero sa labas, sa outside, sasabihin nila, ang daming bawal. Ang daming hindi pwede. At alam nyo ba, katulad ng binasa natin kanina mga verses, hindi pa tayo lumalayo sa ating topic, ano? Binasa natin kanina, tayo ay tinawag na malalaya. We are living as free people. Tinawag tayo ng Diyos na merong freedom. Diba? Nag-agree pa nga kayo sa akin na binasa natin sa Bible, tinawag tayo na merong freedom. Pero how come na ang freedom na ito na pinagkaloob ng Diyos, pero kung i-observe ng sanlibutan, bakit parang ang daming bawal? Kung i-observe natin as someone na hindi pa talaga totally naunawa ng lahat ng bagay, bakit maraming hindi pwede? Living as a Christian youth, bakit hindi dapat yung buhay mo maging katulad ng buhay nila? Bakit kinakailangan kang may tuwid, may saway sa the way we act sa church, sa the way we act sa social media? Bakit kinakailangan kang turuan? Bakit kinakailangan tayong may correct sa mga bagay? Kung sinasabi natin na we live under freedom, Diba ang freedom, sabi ko nga, yun yung walang pumipigil, walang hindrance, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Pero bakit daming bawal? Natanong nyo ba yan? Or have you made that realization? Or ngayon, baka nare-realize nyo
o nakapag-isip-isip nyo? Parang dahil bawal. Akala ko ba freedom? Akala ko ba kalayaan? Kaya nga kung magbabasa-basa kayo ng mga churches sa ibang bansa, nagiging progressive sila, nagiging liberal, very open church, yung mga masabi natin na set of rules, like pag-accept ng mga taong na yung kanilang gender ay unidentified. So, yung mga bagay na ito ay rampant na sa ibang bansa, tinatanggap na nila. Yung mga set of rules are supposed to be kabanalan na binabasa sa mga kasulatan ay totally sinasalungat nila pero tinatanggap na nila. Dahil yun yung kanilang expression ng freedom. Nakuha nyo? Sabi nila, malayo na tayo kay Kristo eh. So dapat wala nang bawal. Pero bakit ngayon nandito kayo, naniniwala ako na naunawaan nyo na ito ang mga tunay na salita ng Diyos that comes out from the Bible, na basa nyo, naintindihan ninyo, bakit parang ang daming hindi pwede? Have you asked that question? Right now, maybe you can ask that question. Bakit sa ibang church pwede? Bakit sa ibang church ay okay to? Sa ibang mga denomination, wala namang problema ito. Alam nyo ba, mga kabataan, especially, I will special mention yung mga lumaki na sa Christian families. Ito ang nakakalungkot na bagay dahil kapag ang isang bata ay lumaki sa mga, syempre pag Christian family minsan, or most of the time, stricto talaga yung mga parents. Di ba? Kapag ang inyong mga parents ay stricto, dumarating sa panahon ng mga kabataan ay natututong magsinungaling. Natututong magtago. Dahil sa stricto ng kanilang mga magulang, dahil sa strictness, dahil sa bawal ito ay clear na rule or na law na hindi mo dapat pwedeng gawin. Pero dahil ikaw ay bata, hindi mo nga nauunawaan kung bakit bawal, bakit hindi pwede. Dahil hindi mo siya nauunawaan, yung damdamin mo, you want to do it. So ang gagawin mo, magsisinungaling ka, gagawin mo yung bagay na gusto mong gawin at itatago mo. Kasi alam mo, kapag ka nahuli ka na gumagawa ng mali, paparusahan ka. Tama? Dumarating sa panahon na ang mga kabataan, kapag hindi niya nauunawaan kung bakit hindi dapat gawin ang isang bagay, pero gusto niya kasing gawin, hindi niya kasi alam na ito'y nakasama sa kanya or hindi maayos, hindi nakatulong sa kanya. Pero dahil nga hindi niya naunawaan, gagawin niya ito. I will give an example, yung pag-enter sa mga relationships at a very young age. Dahil nga, we do not understand why. At lalo tayo lahat lumaki sa mga Christian na pananampalataya, bawal yan. Sasabihin sa'yo, bawal yan. Nung bata tayo, bawal yan. At bilang ikaw ay isang bata pa, hindi mo maunawaan clearly why. Kaya anong gagawin ng isang Kristiyano na mga kabataan? Itatago, ililihim, at mabubuhay sa pagsisinungaling. Hindi lamang doon sa isang bagay na yun hindi lamang yun yung main reason. Alam ko na unawaan ninyo mga bagay na ito dahil dumating tayo lahat sa pagkabata. Sa mga panahon na hindi natin naunawaan kung bakit hindi dapat natin gawin ang isang bagay. At yung mga ganong kalagayan, actually mga kabataan, yung mga ganong kalagayan, yung mga ganong pagtatago, yung mga ganong pamumuhay ng may paglilihim, mga buhay na merong sikreto, ay isang kalagayan na hindi malaya. Yung ating paglilingkod na supposed to be, na tinatawag na malaya, dumarating tayo sa panahon na nagatago, nagilihim, at may mga kinukubli,
Nagatago tayo sa harapan ng mga kapatid ng Diyos. At alam nyo ba, ang tendency kapag tayo ay puro tinuruan lang na bawal to, bawal yan, mali ito, mali yan. Alam nyo ba ang tendency nun, mga kabataan? Kapag hindi natin na-recognize na naiintindihan ng mga bagay na salita ng Diyos, kapag hindi natin naunawaan why, alam nyo ba ang tendency nun? Ikaw ay nababuhay na instead of giving glory to God, you're living based on a performance. Na instead ng kaluwalhatian ng Diyos ang siyang ma-reveal sa iyo, ikaw ay nauuwi being more prideful, ikaw ay nauuwi sa pagtatago, kinakailangan perfect ako, kinakailangan umatend ako, kinakailangan ito, ganito makita ni Elder, ni Kuya Tim, ni sino pa man. At dahil ganun ang mindset, ang kaisipan, kinakailangan, nandiyan ako sa church. Dahil ganun ang nagiging kaisipan, pag uwi sa tahanan, pag uwi sa bahay, nagiging ibang tao na. Pero pagdating sa church, ibang tao din. Nakuha nyo? Ang nakakalungkot na bagay, mga kabataan, kapag ang isang youth, ang isang kabataan ay lumaki na hindi totally nauunawa, naintindihan why. Ang mga bagay na ito ay ginagawa natin, ang nakakalungkot na bagay ay ito. Pagdating sa church, iba siyang tao. Pagdating sa labas, yung mga sinasabi niya na, or yung mga bagay na narinig niya sa church, iba yung kanyang ginagawa pagdating sa labas. Merong mga pagkatago. Merong mga paglilihim. No? Nauuwi ang mga kabataan sa pagtatago to keep their image sa church. Diba? Nauuwi sa kinakailangan maayos kang tignan kahit sobrang tahimik mo basta nasa church ka. Tapos pagdating sa bahay, ibang tao na. Nauuwi sa kalagayan na kung saan marami kang mga bagay na paglilihim, pagkukubli, para hindi malaman ng mga ka-church friends mo, ng mga pastor, ng elders, na ganito ang ugali mo. Or na ganito ang iyong ginagawa. Dumarating sa panahon na ikaw ay, ano yung mga practical na paggawa nun, no? So I am not unaware. Dumarating sa panahon ng mga youths, gumagawa ng mga alternate accounts, just to hide yung kanilang mga activities na hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Pero why do they do that? It's because hindi nila naunawaan why. At kung ikaw ngayon ay gayon, no, making sure na effort, i-hide mo lahat ng story mo sa lahat ng kapatiran. Making sure na yung Facebook post mo ay hindi ko nakikita, naka-uncheck ako, naka-uncheck si Kuya Sam, naka-uncheck lahat ng kapatiran. Pero alam nyo ba, darating yung punto na lahat ng yan mag-fail. Lahat ng yan ay maguguho. Kapag isang araw, nagkamali ka lang, nakalimutan mo i-uncheck si Kuya Tim, nakita yung Facebook post mo, lahat yan guguho. Alam niyo ba mga kabataan kung bakit gano'n ang pamumuhay ng mga youths sa panahon natin ngayon? Dahil hindi nila nauunawaan why they are living as a Christian. And sadly, kung gano'n ang pamumuhay mo ngayon, that is the truth. Hindi mo nauunawaan bakit nga ba nasabi mo na bawal. You try to hide many things. You try to hide ang maraming mga bagay. Pero, alam nyo ba mga kabataan, wala tayong mayatago sa Diyos. Wala tayong maililihim sa Diyos. You can hide many things sa social media. You can hide many things through the facade, through your image,
Kung active ka sa church, pwede mo itago yan na marami kang ginagawa na kabulastugan sa labas. Pero alam nyo ba, wala tayong malilihim sa Diyos. Sabi sa, or kung marirecall ninyo, hindi natin mabubuksan pa, kung marirecall nyo ang storya nila Adan at ni Eva. Yung kanilang nagawang pagkakamali, they tried to hide. Yung kanilang mga pagkakamali, yung kanilang sin sa harapan ng Diyos. Nung dumating yung Diyos para hanapin sila, Adam, where are you? Nagtago sila sa likod ng puno, sumagot sila sa Diyos, nandito kami, nagtago kami, kasi gumawa kami ng pagkakamali sa iyo. But you know what, mga kabataan, hindi tayo makapagtago sa Diyos. And why am I saying this? Bakit ko to binibigyan ng highlight ngayong start ng ating mga gawain? Pinapakita ko sa inyo na ang buhay na ganyan ay hindi malaya. Hindi ba kayo napapagod kung gano'n ang ating buhay? Hindi ba kayo napapagod na magpalit-palit ng Facebook account para lang mag-post sa isa at kapag ka-chat sa iba dito sa isang account? Hindi ba kayo napapagod na mag-hide ng inyong mga stories sa mga kapatiran para hindi kayo makita? Gusto kong pakita sa inyo yung buhay na ganyang kalagayan ay hindi malaya. Hindi malaya. Hindi siya nakakapagbigay ng kapahingahan sa iyo. Bibigyan ka lang nito ng anxiety. Baka nakalimutan ko yung checks, Kuya Tim. Silipin ko nga ulit. Yung post ko. Teka, baka may kapatiran na akong... You see that? Yung ganong buhay ay hindi malaya. Outside of social media, yung mga pagtatago natin, yung mga lihim, pagtatago, pagkukublin ng mga kasalanan na ginagawa sa labas. It is not a life na para sa iyo. Hindi ito buhay na binigay ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay nilagay ng Diyos, sabi dito, pinalaya ka ng Diyos. Pero bakit tayo nabubuhay na tulad sa mga preso? Limited. Maraming mga tinatago. Maraming mga nililihim. At kung kanina pa kayo nakikinig, naunawaan ninyo ang aking nais sabihin, kung para tayo ay totally makalaya sa ganong lifestyle, kinakailangan natin maunawaan, maintindihan kung ano pa talaga ang pamumuhay ng isang Kristiyano. At kapag ikaw'y naunawaan mo, naintindihan mo ang lifestyle, ang buhay Kristiyano, yung mga bagay na yan na akala mo bawal, akala mo hindi dapat pwedeng gawin, maunawaan mo to na ito yung nagbe-benefit pala para sa iyo. At mararanasan mo yung tunay na kalayaan. Alam niyo ba na wala tayong matatago sa Diyos? Nang sabi niya sa Hebrews chapter 4 verse 12, so let us read a couple of verses. Hebrews chapter 4 verse 12, nang sabi doon, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and even the intentions of the heart. Verse 13, no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him, to whom we must give account. Tatanungin ko kayo mga kabataan, yung kaninang iniisip nyo what freedom is. Freedom ba? Kalayaan ba? Kung tayo mabuhay sa maraming mga pagsisinungaling. Kalayaan ba para sa iyo? Kalayaan ba para sa ating kung mabuhay tayo sa mga alternate accounts? Kalayaan ba para sa iyo kung mabuhay tayo sa mga alternate lifestyle? Iba yung personality mo dito. Iba yung personality mo sa trabaho. Is that freedom? Makapagbigay ba sa iyo ng kapahingahan?
Kung iba ang pananalita mo sa labas at iba ang pananalita mo dito. Bibigyan ka lang niya ng anxiety for life. Dahil halimbawa, paano kung nasa school ka, iba yung ugali mo sa school, paano kung halimbawa mapadaan ako? Halimbawa lang. Kahit sabihin mong imposible na mangyari, pero mapadaan ng isang kapatid, mapadaan ako. Hindi ba magbibigay lang sa iyo yan ng anxiety, ng worry, na hindi naman dapat kinakailangan bitbitin mo or dalhin mo? Halimbawa, may mga relationships kayo sa labas. At ikaw ay, as much as possible, hanggat makakaya mo, tagun-tago. Walang makakalabas. Pero mga kabataan, hindi natin kontrol ang bukas. Bibigyan ka lang nito ng sobrang anxiety, ng worry. Halimbawa, makita ko kayo sa labas, kayong dalawa, hindi alam ng lahat yung relationship nyo. Diba? Yung sobrang worry, yung sobrang stress na idudulot sa iyo nito, nagpapatunay na ikaw ay hindi malaya. Yung mga pagatago, yung ating mga paglilihim, ay hindi kalayaan. Yung mga bagay natin ginagawa ay hindi, alam niyo ba, hindi nais ng Diyos na yan ang iyong buhay. Na yan ang ating buhay. Why do the youths try to live multiple lives? God doesn't want that for you. Alam niyo ba yun? Hindi nais ng Diyos na ikaw ay mabuhay on anxiety, on sobrang stress, sobrang anxiety. Trying to keep up itong mga multiple na buhay na ito, na pag-hide ng, effort naman nun. Hide mo yung my day mo all the time. Effort naman nun na i-hide mo pa yung mga posts. Ang effort nun. Just to keep up that image na ikaw ay, wala akong ginagawang mali. At ito yung tendency, sabi ko nga kanina, na kapag ka ang isang kabataan ay hindi naunawaan, at talagang gusto lang niya ma-check lahat ng box na, okay, wala akong ginagawang mali yun yung tendency that as much as he can or she can, tinatago niya lahat ng bagay at pinapakita lang niya sa church na siya ay walang ginagawang mali. Which is not what God has intended for us to live. Sa taong ito, gusto ko kayong bigyan ng kalayaan. Dahil sabi ng in-offer ng Diyos ay freedom, kalayaan. Yung ganong buhay ng pagatago, yung ganong buhay ng pagsisinungaling, pagkukubli, it is not freedom. It is not a life na dapat mong ibuhay. Bibigyan ka lang nito ng stress. Bibigyan ka lang nito ng worry. And God doesn't want that for you. That is not the way we serve Christ. God did not design for you na ikaw ay mabuhay sa ganyang kalagayan, ganyang buhay. Alam niyo ba, merong isang church sa internet, ang pangalan ng church nila ay Church Without Walls. Sabi doon, sabi kung bakit daw definition ng church nila ay Church Without Walls. Sabi nung pastor na nagpangalan sa church nila, dahil gusto niyang may pakita na ang church na ito ay hindi lamang within this building. Ang ibig sabihin ng church, mga kabataan, is a called out people. Followers ni Kristo, even inside or outside this building. Kayo ay tinawag na church, mga Kristiyano. At ang kalayaan na ino-offer sa iyo ng Diyos ay para ikaw ay hindi na mabuhay na nagpapakunwari. Mabuhay na ikaw ay mabuhay na hindi na ikaw ay constantly nahihirapan. Hindi ganoon ang nais ng Diyos sa iyo. What God offers for you, for all of us, ay mabuhay tayo na may kalayaan.
kalayaan na naglilingkod sa ating Panginoong Kristo Jesus. Alam niyo ba, kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, di ba? Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang nais ng Diyos sa ating mga paglilingkod ay hindi yung ating way of service or yung ating way of conduct sa church. Hindi yung ating way of pananalita sa church. What God wants ay yung ating buhay. Yung ating mga sarili mismo. Hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi sa labas. At alam nyo ba, anong dakilang kapahingahan kung ang buhay mo sa labas ay parehas din ang buhay mo dito. Hindi mo na kinakailangan magpakunwari. Di ba? Gusto ko makita niyo yung mga kabataan. Hindi ba tayo nahihirapan kung mabuhay tayo ng may iba't ibang buhay? What God wants to offer ay isang buhay na malaya. Isang buhay na walang pagsinungaling, walang pagtatago, walang pagkukunwari. Walang lihim. Malaya. Ang iglesyang ito, ang simbahan, ay isang lugar na tayo ay tinuturuan, hinuhubog ng Diyos. At sabi ko nga kanina, kung gusto mong sumunod kay Kristo na tunay na malaya, binasa natin sa Hebrews kanina, di ba? Kinakailangan yung salita ng Diyos na magbigay ng pag-unawa sa atin. We have the freedom from God, isang buhay na talagang totally na malaya. Ito yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang pagiging buhay kay Kristo if we say that we live for Christ, I am closing na. If we say that we live for Christ, ay ang pagkaalam or ang pagkatuto na tayo, mga kabataan, ay dependent lagi kay Kristo. Ang isang buhay kabataan, isang buhay Kristiyano, you should realize, you should know, na ang buhay mo ay dependent kay Kristo. Alam nyo ba na kung ikaw ay Kristiyano, alam nyo usually, di ba, pag mga Christians, commonly, kung may mga usapan, napaka-rare pag-usapan ng mga kasalanan. Diba? Mga karumihan. We talk about victories, we talk about testimonies, we talk about triumphs. Rare pag-usapan na we have struggles. Rare pag-usapan na we have trials, temptations. Pero for this year, I want to challenge you. Gusto mo ba mabuhay na malaya? Pinag-usapan natin last Wednesday, kung nakarinig kayo, that these loads ay hindi necessarily kinakailangan buhatin mag-isa. God intended for us, for all of us here, na tayo ay maging malaya. Alam nyo, nakakalungkot, kung minsan ang church, ang iglesia ay nauuwi sa isang judging place. Kaya ang mga tao ay natakot umamin, mag-confess ng kanilang mga pagkakamali, mag-confess ng kanilang mga pagkukulang, maging true on what they feel, on what they are, kung nanlalamig sila, dahil they have this fear na baka sila ay husgahan. Huhusgahan na, si brother ganito, ganyan talaga yan . Kaya ang mga kabataan even natakot mag-umamin na meron sila mga pinagdaanan dahil natakot sila mahusgahan. Natakot sila masabihan or mapag-isipan, mapag-usapan sa labas na ganito siya, ganito ka. Natakot tayo mahusgahan. Pero alam nyo ba mga kabataan, ang iglesyang ito ng Diyos, ang church, ay tinawag na ay tinawag tayo lahat. Lahat tayo tinawag para sa kalayaan. Ang lugar na ito ay hindi para
hindi lugar para maghusgahan, maging judgmental. Ito ay lugar para tayo ay maging malaya. At ang kalayaan, sabi nga doon, di ba, ang katotohanan, ang siyang magbibigay ng kalayaan sa inyo. At anong katotohanan? That the Word of God, ito ang katotohanan at nakikita natin at many times ng ating buhay, nagkakamali tayo. Di ba? Masakit na aminin mo na nagkakamali ka. Mahirap aminin na nagkakamali ka. Mahirap aminin na fault mo ang isang bagay. Kaya pagdating sa church, itatago mo lahat. Mahirap aminin na nanlalamig ka. Mahirap aminin na hindi ka okay. Kaya nga normal na sagot kapag ka tinanong kung kamusta ka, okay ka lang ba? Ang normal na sagot ay okay lang ako. Pero alam nyo ba mga kabataan, for this year, I want to challenge you. Ang lugar na ito ay hindi para lugar ng husgahan. Ito ay lugar na mayroong pagpapalaya na ginagawa ni Kristo. Kung meron tayong pinagdaanan, ang isang Kristiyano ay nare-recognize niya ang kanyang pinagdaanan. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang sarili. We do not lie within our own self at ang sabi na, I'm fine. I'm good. I'm okay. A Christian recognizes that. Na meron siyang bagay na kinalulungkot, kinalulumbay. At dahil na-recognize niya yun, natututo siyang lumapit sa Diyos. Ang isang Kristiyano ay, sabi ko nga, dependent siya sa Diyos dahil nakikita niya sa kanyang sarili yung totoo. Malaya siya to express na siya ay mahina. Malaya siya to express na marami pa siyang pagkukulang. Ang pamabuhay ng isang Kristiyano ay merong kalayaan. Bakit? Malaya ka to express na, Lord, marami pang bagay na dapat ayusin sa akin. Malaya ka to express na, Lord, nanlalamig ako. Malaya ka to express na, Lord, ako ay may mga pinagdaanan. Hindi isang pamumuhay na may kalayaan ang pagtatago na lahat. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay mayroong kalayaan to express himself at magsabi sa Diyos, Lord, marami akong pinagdaanan. Kaya, kapag ang isang Kristiyano ay nakikita yun, kapag ang isang kabataan ay nakikita yun na marami siyang kahinaan, marami siyang pagkukulang, instead na itry niyang gawin lahat ng kautusan, itry niya gawin lahat ng mga appealing sa paningin ng mga tao, ang gagawin niya, magdedepende lamang siya sa Diyos. Kapag naunawaan, naintindihan ng isang kabataan, hindi tayo superhero, marami tayong mga kahinaan ng pagkukulang, pero dahil tayo naubuhay sa kalayaan, without judgment, without paghuhusga, naubuhay tayo sa kalayaan dahil ang kalayaan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Kristo Jesus. Now, kung dumating sa panahon na tayo ay nanghihina, dumating sa panahon na tayo nalulumbay, nalulungkot, dumating sa panahon ng testing, ng trial ng ating pananampalataya, mga temptations, hindi ito lugar ng husgahan. Ang sabi doon, ang trono ng Diyos ay bukas para sa kanila na nagnanais makahanap ng mercy and grace. Ang kalayaan na pinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi para tayo ay magtago. Na makatulad sa Pharisees na malinis yung labas, pero yung loob napakarumi. Hindi ganoon nais ng Diyos na buhay sa atin, sa inyo lahat. Ang nais ng Diyos ay kayo maging malaya. Kung meron ka pinagdaanan ngayon, kung meron kang struggle ngayon, kung meron kang mga bagay na dala-dala ngayon, na pilit mo pa tinatago, pilit mong kinukubli, ayaw mo ipaalam sa lahat. Kabataan, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay pinalaya ng ating Panginoon, ikaw ay ganap ng malaya. At malaya ka ngayon sabihin sa Diyos. Malaya kang sabihin sa Diyos. May mga kapatid din na malaya mong pagsabihan.
kung anong kalagayan mo, kung anong nararamdaman mo, kung anong buhay mo. Dahil pinagkalooban tayo ng kalayaan ng Diyos, hindi tayo mabubuhay na may pagkukunwari. Kung nagkamali tayo, kung nagkasala tayo, hindi tayo tinuruan ng salita ng Diyos na itago yan, ikubli. Dahil meron tayong kalayaan, sabi doon sa isa pang account sa Hebrews chapter 10, meron tayong access, may kalayaan tayo na pumaroon sa luklukan ng habag at awa. So sa panahon na ikaw ay nanlalamig, sa panahon na ikaw ay nagkakasala, may kalayaan kang lumapit doon, humingi ng tawad sa Diyos. Naintindihan niyo, mga kabataan? Dahil pumapasok sa ating isipan na baka parusahan ang Diyos, magalit ang Diyos sa akin. Totoo, lahat ng mga ating ginagawa, mayroong karampatang consequence. Pero alam niyo ba, ito ang masigit na magandang makita, mga kabataan, na sa panahon na ikaw ay nagkakamali, nagkukulang, mayroong bukas na luklukan para ikaw ay maging malaya, ilapag mo lahat sa Diyos. Lahat ng mga bagay na iyong daladala. At itong luklukan ng habag at awa, sabi sa 1 John, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Pero kailangan, ma-recognize mo. Ma-recognize mo yung karumihan, yung kasalanan. Pero alam nyo ba, kapag ikaw ay nakarecognize ng karumihan o kasalanan sa iyong buhay, mas ma-appreciate mo kung anong ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus sa iyo. Kapag ikaw, kabataan, marunong ka na mag-recognize na meron kang pagkakamali, you will appreciate what Jesus Christ has done in your life. Sa panahon ngayon, ang sadly, ang mga denomination, mga Christians, usong-uso sa kanila yung pagtatago, ang lihim, ng kasalanan, ng karumihan. Pero alam nyo ba, hindi nais ng Diyos na gano'n ang iyong buhay. Binigyan ka ng kalayaan. A place where no one will judge you. A place na bukas ang luklukan ng biyaya ng Diyos sa kanila na mga hihingi ng tawad. Pero kinakailangan ma-recognize mo. At kapag na-recognize mo, mas higit mo ma-recognize what God has done sa iyong buhay. Kung anong ginawa ni Jesus Christ na paglilinis, paghugas sa iyo, ma-recognize mo na kahit ikaw'y maraming mapagkakamali, maraming mga kahinaan, maraming mga bagay na naggumugulo sa iyong isipan, sa iyong puso, ma-recognize mo na kahit all throughout those things, God has loved you. God has cared for you. Jesus gave His life for you. At yun yung ginawa na malaking bagay ng Diyos para ikaw ay makalaya sa ganung mga kaisipan, ganung mga buhay, ganung kalagayan. Jesus wants you to be free. Nais ang Diyos na ikaw ay malaging malaya. At kapag nakita mo yan, you will recognize yourself as a creature dependent lamang sa Diyos. At kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, hindi naman forever na ikaw ay magiging mahina. Hindi forever na ikaw ay magiging isang taong makasalanan. Sabi ko nga, ang kalayaan na ito na pinagkalabsan ng Diyos, you are free to be, katulad ng isang awit, sabi doon, just as you are. Just as I am. Sino ka ba ngayon? Marami ka bang pakukulang, mga kahinaan? May mga bagay ka pang tinatago? May mga bagay ka pang nililihim? Ngayon, sa gabing ito, kung gusto mo makatanggap ng kalayaan, come to our Lord just as you are. At kapag lumapit ka sa Diyos, sadly speaking, paglabas mo doon, hindi na ikaw kung sino ka na lumapit ka. Baka inisip mo na kapag na pwede kang lumapit sa Diyos, paglabas mo, pwede mo ulit gawin yung kasalanan mo. Ang gagawin sa'yo ng Diyos kapag ikay lumapit sa Kanya, babaguhin ka, lilinisin ka, huhugasan ka, umoldehin ka. Kung nais mo pa, magiging sadly speaking talaga, kung nais mo pa mabuhay in your sin, kung nais mo lang mabawasan yung kasalanan mo, you will come to God, nais mo lang mabawas-bawasan, then hindi magiging mabisa ang salita ng Diyos. Pero kung ikaw right now, kung ikaw ay isang kabataan na
nagdadesire na maging malaya. Marami ka man mga kasinungalingan na binuhay. Pagpunta mo ngayon dito sa kaluklukan na presensya ng Diyos, magbibigay siya ng kalayaan. Kalayaan. Para hindi ka na mabuhay na nakakapagod sa mundong ito. Ika'y mabuhay ngayon na kay Kristo. You can open your struggles. For in this church, for in God, there is freedom. There is liberty. Binasa natin kanina sa Romans chapter 8. Ano sabi doon? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang isang kabataan na nabuhay sa ating Panginoong Kristo Jesus, wala na maghahatol sa iyo. Wala na mag-judge sa iyo. Yun yung kalayaan na nais ibigay ng Diyos sa iyo. Malaya ka sa guilt, malaya ka sa shame, malaya ka sa mga pagatago. Kapag na kay Kristo Jesus ka, wala nang hatol pa sa iyo. Sometimes nagkakamali tayo, nagkukulang tayo. Nakakahiya talaga. Diba? Nakakahiya na magkamali. Kaya nga nauuwi sa pagatago sa pagsisinungaling. Nakakahiya na magkasala. Nakakahiya na malaman ng mga kapatid na hindi mo pa talaga naunawaan yung maraming mga bagay. Kaya tatago mo, lilihim mo. Pero alam nyo ba, meron pang higit na buhay kay Kristo. At ito yung isang buhay na wala ng hatol, wala ng condemnation, wala ng guilt and shame. Sapagkat anong ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus? Namatay siya sa krus, para buhatin lahat ng kasalanan, lahat ng kahihiyan, lahat ng guiltiness sa iyong buhay. Binuhat niya yun, pinasan niya yun, para ikaw ngayon ay mabuhay ng malaya. Hindi mo kinakailangang maging perfect sa paningin ng mga tao. Alam niyo ba yun? Don't get me wrong, mga kapatid. Hindi mo kinakailangan maging tama sa paningin ng tao. Ang kinakailangan natin ngayon ay hindi yung mga kautusan. Ang kinakailangan natin ngayon ay ang ating Panginoong Kristo, Jesus. Yung mga rules na yan, yung mga tama at hindi tama, ang sabi sa Banal na Kasulatan, if the Spirit of God is in you, He will guide you into all truth. Hindi mo na kailangan gawin, isipin pa, isulat pa yung mga bawal at hindi bawal. Hindi bawal. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siya mag-guide sa iyo. Magtuturo sa atin. Kung babalik tayo sa Hebrews chapter 4, I am closing sa mga katagang ito. Binigyan tayo ngayon ng kalayaan ng ating Panginoong Kristo Jesus. So for this year, I'm challenging you. I'm challenging you. Now we should stop living as slaves of this world. Slaves na paulit-ulit na pagatago, paglilihim. Hindi ba tayo napapagod niyan? Alam niyo ba, lahat ng mga bagay na ikita naman din ng Diyos. Hindi ko na binasa, pero alam nyo ba si King David, nung siya ay nagkasala kay Bathsheba, so aware naman kayo lahat dito, no? Nung siya nagkasala kay Bathsheba, para i-cover up yung kanyang kasalanan, sinugo niya yung asawa niya si Uriah sa battle, pinauna niya doon, tapos sabi doon, pagdating ni Uriah doon, nasa unahan na siya, iwan nyo. In short, pinapatay si Uriah para i-cover up yung kanyang kasalanan. Right? Alam niyo ba, pagka-cover up ng mga kasalanan, mga karumihan, hindi lang yan sa'yo makaka-apekto. Kakalat yan. To the point na pwede mo nang to the point na ikaw ay makaka-damage na rin sa mga kapatid. Kakalat ang kasalanan. At si David, ganun ang kanyang buhay. Pinagtakpan niya ang kanyang karumihan para walang witness. Pinapatay niya yung asawa para
Hindi siya nagkamali. Right? Pero alam niyo ba, dumating yung panahon. Unexpected. Hindi niya inaasahan si Prophet Nathan pumunta sa kanyang luklukan, sa kanyang trono. Sabi ni Nathan, King David, ganito nangyari, merong isang mayaman na marami siyang alagang mga tupa. Tapos mayroong siyang bisita. Instead na yung kanya mga tupa na napakarami yung pinatay, pumunta pa siya doon sa kapitbahay na iisa lang yung tupa, pinatay pa yun. Yun yung kinuha para ipakain sa kanyang bisita. At sa madaling salita, inatulan ni David, dapat doon sa taong yan mamatay. At si Nathan, sabi doon, ikaw yun, hari. Napakarami mong mga asawa. Pero nung dumating ang pagtutukso, kinuha mo yung asawa ng isa. Alam niyo ba nakikita ng lahat ng Diyos ang lahat ng bagay? At darating sa punto, whether we like it or not, na mga bagay na pilit natin tinatago ay ihahayag ng liwanag. Darating sa punto na hindi mo kayang itago na lahat. Lahat ng ating mga kasinungalingan, lahat ng ating mga pagpapanggap, lahat ng ating mga pagtatago, pagkukubli. Kung ikaw ay mahina ngayon, nangangailangan ng kalakasan, darating yung panahon na hindi mo na kayang itago yan. Hindi mo na kaya ikubli. Pero ang ino-offer ng Diyos, ang nais ng Diyos para sa iyo, ay instead na mabuhay ka sa ganong anxiety na, baka mamaya malaman nila, baka mamaya makita nila ako, baka mamaya malaman nila nagkakamali o nagkukulang ako. Instead of that life, ang ino-offer sa iyo ng Diyos ay isang buhay na payapa, isang buhay na wala kang iniisip na ganong mga bagay, isang buhay na malaya sa Diyos. Yun yung nais ng Diyos para sa inyong mga kabataan. Pero simple lang ang nais ng Diyos. Ika'y mabuhay na sumusunod sa Kanya. Present your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Yung kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa atin, to express, to say, katulad ni Haring David, Lord, nagkasala ako, nagkulang ako. At nakikita nyo nangyari, di ba? Pinatawad siya ng Diyos. At hindi nagbago ang paghirang sa kanya, siya ay hari. At siya natiling hari hanggang siya ay mamatay. Mga kabataan, iniibig tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At hindi nais ng Diyos na ikay mabuhay sa ganong kalagayan. Huwag mo nawahayaan, dumating yung punto na lahat ng pagtatago mo ay masira. Lahat ng pagkukubli ay nasira. Bukas ang luklukan ng trono ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Nanlalamig ka, nangihina ka, marami kang mga bagay na dapat i-confess na sa Diyos, mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Bukas ang luklukan ng trono ng Diyos. At magbibigay siya ngayon ng kalayaan sa bawat isang gusto ng lumaya. Iniibig tayo ng Diyos. Alam niyo ba yan? If we would go back sa Hebrews chapter 4, verse 12, ito na yung mga final verse na nais kong basahin. Binasa natin kanina, di ba? For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. There is a warning na wala naman lihim talaga sa Diyos eh. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So sabi doon, kaya lahat ng bagay na ginawa natin, we must take account. Kinakailangan ibilang sa'yo. Pero alam niyo ba yung mga next verse ng sabi dito, napakaganda ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Verse 14, since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, and yet without sin.
So let us then with confidence draw near to the throne of grace. Napakaganda makita, mga kabataan. Sabi sa verse 12, verse 13, wala kayong malilihim sa Diyos, wala kayong natago sa Diyos. Kung nagkasala tayo, nagkulang, nagkamali, ang sabi doon, yung salita ng Diyos ang mag-expose. Malalantad lahat ng bagay. Dahil walang lihim sa Diyos, sabi sa verse 13. Pero alam nyo ba, napakaganda ng sinabi sa verse 14, 15, 16. Dahil di ba kapag ang isang bagay nalalantad, anong tendency nun? Mapapahiya yung lumabas yung sekreto. Di ba? Mapapahiya siya. Siya ilalagay sa guiltiness, sa shame. Pero sabi din sa verse 14, 15, 16, God has given us confidence. God has given us, sabi doon, Jesus Christ, na tinukso, pero hindi nagkasala. At ang sabi doon, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, we will receive mercy. We will receive grace to help in time of need. Hindi ka makakatanggap ng pagpapahiya. Hindi ka makakatanggap ng judgment. If you will go to God, at ikaw ay maganasa na mabuhay na malaya, you will say everything, you will confess. Malaya kang sabihin lahat sa Diyos. Malaya mong ibibigay ang buhay mo sa Diyos. Lord, ito ang aking buhay. Marami akong mapagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, mga bagay na tinago sa nakalipas, mga bagay na tinatago ngayon. Lord, pupunta ako sa iyong lukulukan. Ang sabi dito, hindi ka makatanggap ng judgment. Ang makatanggap mo, mercy and grace na nagmumula sa Diyos. Ang makatanggap mo, kabataan, hindi yung habang buhay na pagkakabilanggo. Ang makatanggap mo ay kalayaan sa ating Panginoon. Kung ikaw ay magko-confess ng pagkakamali sa mga korte, sa government, i-confess mo na ikaw ay pumatay, ikaw ay nagnakaw, anong matanggap mo? Sentensya, pagkakakulong, parusa. Pero ngayon mga kabataan, kapag ikaw ngayon mag-confess sa harapan ng Diyos, ano matanggap mo? Sabi doon sa verse 1 John, you will receive forgiveness of your sins. You will receive, sabi dito, mercy and find grace in time of need. Kabataan, nawa nakita niyo sa gabing ito, there's more to life than living multiple lives sa mundong ito. God wants you to be free. Itong taong ito, maging malaya tayo. Malaya na express lahat sa Diyos na lahat ng bagay na siya nakakaalam na lahat. Hindi tayo mabuhay ng pagkatago. Hindi tayo mabuhay ng pagkakunwari. Di ba masarap mabuhay na yung buhay mo sa labas, buhay mo rin dito, na hindi mo na kailangan magtago. Hindi mo na kailangan magkunwari. Na ikaw, from your heart, tinatanggap mo si Kristo at ikaw ay sa biyaya ng Diyos, sinisikap mo mabuhay din. Here on this church, sa labas, na parehas. Di ba masarap ganun mabuhay? Di ba masarap yung wala ka nang tinatago sa mga parents mo, sa mga sa youths, sa internet, mga kabataan, yung kalayaan na ino-offer ng Diyos para sa atin ay ganito na lamang. So nawa nakita natin sa gabing ito what God has to offer. Nasa iyo ngayon ang decision. Kung nais mo mabuhay na natiling nagtatago, at alam nyo ba, kapag ang isang tao na tiling nagsisinungaling nagtatago, darating yung panahon na yung kanyang pagsisinungaling ay hindi na siya kukonsensyahin. Darating yung panahon ng kanyang pagtatago, hindi na siya makukonsensya. Mayiging part na ng lifestyle niya. Sinungaling siya ng sinungaling, tago siya ng tago. Darating yung punto na hindi na siya may guilty. Mayiging part na ng kanyang buhay. Pero ikaw, anak ka ng Diyos, hindi nais ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa pagsisinungaling, sa pagtatago. Napakaganda ng ino-offer ng Diyos. Kung ikaw ay magiging malaya sa Kanya na aminin lahat, express lahat sa Diyos, hindi ka makakatanggap ng sentensya. Hindi ka makakatanggap ng panghuhusga mula sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay aaminin mo, marami ka mapagkamali, pagkulang na nais mo i-confess sa Diyos, hindi ka makakatanggap ng panghuhusga.
ang matatanggap mo ay biyaya. At sabi doon, grace in time of need. Kabataan yun yung nais kong iwan sa taong ito na dalhin natin. Let's have that mindset na God wants us to be free. God wants us to be free. Let us bow our heads in prayer. Tayo ay manalangin sa bingin. Kaya namin Diyos, sa mga sandaling ito, we want to say thank you for your word. Thank you, Lord, sa inspiration, sa kagalakan ng iyong mga salita. Tunay nga na nagtuturo ka sa amin na nais mo ang aming mga buhay ay maging malaya, totally. Malaya sa iyong harapan. Lord, ayaw na namin manatiling na buhay sa mundong ito na maraming mga pagatago, maraming mga paglilihim. Nakita namin ngayon na ang ino-offer mo ay isang buhay na higit pa sa mga bagay sa lupang ito. Isang buhay na kung saan totally malaya kami, na malaya kami mailalahad sa iyo kung may mga kahinaan, may mga pagkulang, may trials and temptations na walang panghuhusga. Ikaw ang Diyos na siyang umuunawa, umiintindi. Nang sabi mo sa iyong mga salita, na salamat na lamang na meron kaming great high priest na nakaunawa, nakakaintindi namin mga pangailangan. Kaya sa gabing ito, Lord, we want to be free. Nais namin na Diyos maging malaya, ma-express ang lahat namin mga pinagdaanan. Lord, ang buhay na ito, ang 2023, has been tough sa amin. Maraming mga pagsubok, Lord, maraming mga challenges, mga trials, mga temptations. Sinubok kami mga pananampalataya. May mga panahon, Lord, patawarin mo kami, may mga panahon na pagkasinungaling. Nagtatago sa iyo, Lord. May mga panahon na kahinaan, panlalamig, kaya tinago namin sa sight ng mga kapatiran, sa sight ng lahat. Pero Lord, wala namang malilihim kami sa iyo. Wala kami may kukubli sa iyo, Diyos. Salamat na lamang na meron nagpaalala sa aming mga puso. Nagre-remind sa amin time and time again na ikaw, O Diyos, ay tapos nang namatay para sa aming mga kasalanan. Na nais mo para kami ay mabuhay hindi sa pagkaalipin, kundi sa kalayaan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa isang buhay na wala ng pagpapanggap, wala ng pagkunwari. Lord Jesus, ang aming dalangin sa gabing ito, ipaunawa mo pa sa amin ang higit pa ang iyong salita. Isugo mo pa ang pagtuturo, Lord. Isugo mo pa ang pagtutuwid pagkasaayos ng mga buhay. At sa panahon na maunawaan namin kung bakit ka nagtuturo, kung bakit ka nagtutuwid sa amin, Lord, magpapasalamat kami sapagkat ikaw ang siya nagbibigay ng direksyon sa aming mga buhay. Hindi mo nais kami na malayo, mapahamak. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy ka nagbibigay sa amin ng correction and teaching. Lord, sa taong ito, ang aking dalangin para sa bawat isa ay kalayaan na pinagkaloob mo na, O Diyos. Bayan, bigyan mo mga kabataang ito ng isang buhay na wala ng pagpapanggap, wala ng pagkukunwari. Isang buhay na matapos na ang panahon ng ignorance. Bigyan mo ng pagkaunawa, O Diyos, para kami mabuhay na hindi namin kinakailangan magtago pa. Isang buhay na malaya sa iyong harapan, O Diyos. Bigyan mo mga kabataang ito ng isang kagalakan na real, na natural, na isang buhay, O Diyos, na malaya, na mayroong kagalakan that comes from the inside. Kagalakan na maglingkod sa iyo, kalayaan na sumamba, kalayaan na magpuri. Bigyan mo mga kabataang ito, Lord, ng kalakasan ng loob, na sa panahon ng hihina, na sa panahon ng pagkakamali, pagkukulang, hindi namin kinakailangang itago. Tinuruan mo kami ngayon na lumapit lamang sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na sabi mo sa iyong mga salita, hindi namin maasumpungan sa iyo ang pagiging judgmental. Hindi namin maasumpungan sa iyo ang mga sentence ng kamatayan na mausumpungan namin sa iyo, Lord, ay pagpapatawad, biyaya, habag at pag-ibig sa panahon ng aming mga pangailangan. Turuan mo kami, O Diyos, na mabuhay sa mga sandaling ito.
na isang malaya na pinalaya mo na ng lubos. At maranasan namin sa buhay na tunay nga sila naman na kay Kristo ay wala nang paghahatol pa. Pagpalain mo mga kabataan ito, Lord. Maraming pang mga linggong darating sa iyong habang kami nag-aantay sa iyong pagbabalik, Lord, that we will continue this service for your glory alone. Patuloy bigyan ng kalakasan, patuloy bigyan ng encouragement ang bawat isa. At sa panahon, Lord, ng panghihina, sa panahon ng pangangailangan, turuan mo kami lumapit sa iyo, Diyos. Lumapit sa mga kuya, mga ate. Maging open, maging bukas. Sapagkat, Lord, hindi namin alam ang lahat ng bagay. Ikaw lang, O Diyos, ang source ng lahat. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pagbaba ng pride. Na ma-recognize namin na sa panahon na hindi namin alam ang gagawin, ikaw lamang ang siyang aming tatakbuhan, lalapitan. Bigyan mo kami, O Diyos, na isang humble spirit na sa panahon namin kahinaan, nakikita namin our God is strong and mighty and powerful. Bigyan mo ng kalayaan, O Diyos, ang bawat isa. This is my prayer, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. God bless you. God bless you. Praise God. Salamat sa napakainam na mensahe na ating napakinggan sa mga oras na ito. At tunay na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat hindi niya hinahayaan na tayo ay manatili sa kasalanan, kundi tayo ay pinapalaya ng Panginoon. Simula pa nung una, nung siya napako sa krus na Kalbaryo, ang kalayaan ay kanyang ibinigay na sa bawat isa sa atin, kundi tayo lamang ay ating tanggapin ang kalayaan na ito at mabuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Malaya tayong gawin ang lahat ng mga bagay, ngunit ang kagandahan ay tinuturuan tayo ng Panginoon na gamitin ang ating kalayaan para sa kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Sa ngayon po ay wala pong prayer request na napaabot sa gabing ito. So hindi na tayo magpapakatagal pa. Inahan niyo akong lahat na tumayo. Bago tayo manalangin, nais kong mawit tayo ng isang awit na nagsabing, "Create in me a clean heart." Hallelujah. Bayan na ang bagay na yan ay ating maging dalangin sa oras na ito. Hallelujah. Na ang Panginoon ang siyang maglikha pa ng malinis na puso sa bawat isa sa atin. Yes, O God. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Joy of thy salvation, Lord. Hallelujah. The joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, O God. Renew right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God.
Praise God. Renew right spirit within me. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Tunay nga na yan ang ating nasa sa gabing ito. Nalikhaan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ng isang malinis na puso at baguhin ang ating mga spirito. Yes, Lord. Yan ang aming dalangin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Na kami ay baguhin mo sa aming espiritu, Panginoon, at mabuhay hindi sa aming sarili, kundi sa iyong kalooban, Lord. O God, ano man ang mga nangyari sa mga nakalipas na taon, O God, last year, Lord, maraming mga problema, Panginoon, mga pagkakamali, O God, mga bagay na hindi namin nagagawa sa iyong kalooban, Panginoon, ay aming hinihingi ng kapatawaran sa oras na ito, Panginoon. Biyaan, Lord, hallelujah, sa pagpasok ng taon, O God, na ito, hallelujah. Kami ay binago mo na, hallelujah. Tunay, Lord, ang taon na ay nagbabago, Panginoon. Ang panahon ay nagbabago, Panginoon. Yan din ang aming nasa, Panginoon. Ayaw namin, Lord, na manatili kami, O God, na sa mahinang kalagayan, O God. Kundi, Lord, kami ay humihiling din naman, O God, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na isang panibagong lakas, O God, hallelujah, na hindi maaagaw ng kaaway, O Lord. O God, yan ang aming dalangin sa gabing ito. Create in us, Lord, a clean heart, Lord. At bayaan, O God, na ang iyong banal na spirito, O God, ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. O purihin ka sa gabing ito, hallelujah, luwalhatiin ka. Ating palakpakan ng Panginoon, minsan pa, hallelujah. Yes, O Lord, purihin ka sa gabing ito, O God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, na nagpapaalala sa bawat isa na ingatan ang aming mga buhay, O God, ang aming pananampalataya, O Lord, sa iyo, at patuloy na lumakad sa katuwiran at kalooban mo, Panginoon, sapagkat nalalaman namin, Panginoon, habang ang panahon ay tumatagal, O God, ang mga bagay ay lalong nag-upgrade, O Lord, hallelujah. Ang lahat ng mga bagay ay nag-update, O God. Kaya naman, Panginoon, kung paano ang sanlibutan ay lumalago, hallelujah, sa mga maraming mga bagay, sa karunungan ng mga tao, gayon din, O God, hallelujah, ang kasalanan ay lalong humihigit, Panginoon. Ang kasalanan ay lalong lumalakas, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, na iyong pakaingatan, O God, at ilayo sa anumang uri ng kasalanan, O God. Tunay, O God, salamat, O Lord, sapagkat pinalaya mo na kami, O God. Mula pa nung una, O Lord, hallelujah, pinalaya mo na kami sa kasalanan, Panginoon, hallelujah. Kung kaya't, Panginoon, sumasampalataya kami na hindi na dapat itong makita sa aming mga buhay, Panginoon. Ano man ang mga bagay na nililihim pa ng aming mga buhay, O God, ay tiyak nga na nalalaman mo, Panginoon, hallelujah. At walang maitatago sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos, hallelujah, na mayroong mata na nakakita ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Kaya, O Lord, na kami ay humingi ng kapatawaran, O God, sa mga bagay na aming naipapakita sa iyo na hindi nararapat, O Lord, hallelujah. Kaya naman sa oras na ito, kami ay humihiling sa iyo, Lord, ng pagbabago, hallelujah, ng aming mga spirito, Panginoon, at ng aming mga pag-iisip, O God, hallelujah. O Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, hallelujah. At patuloy ka pang magpalago sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Lord, bagamat maraming mga pagkukulang, O God, pagkakamali, O God, ay nananatili ang iyong biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Ngunit, Lord, hallelujah, sa aming mga sarili, O God, ayaw na namin manatili sa mga bagay na ito, sa mga kasalanan, Lord. Sapagkat, Lord, nakakapagod, Panginoon, kapag paulit-ulit na, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, nais namin ang pagbabago na nagmumula sa iyo, Panginoon. Isang tunay na pagbabago, Panginoon. Hallelujah. O Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, O God. Hallelujah. Marami pa kami mga bagay na pagkukulang sa iyo, Panginoon. Bayaan ang mga bagay na kulang na ito, hallelujah, sa aming buhay, ay ikaw ang siyang magpuno, hallelujah, ng iyong biyaya, Panginoon, hallelujah, ng iyong mga paggawa pa sa amin, Panginoon, hallelujah. Punuin mo ang aming mga buhay ng kaluwalhatian na nagmumula sa iyo, Panginoon, at kabanalan, O Lord. Bayaan na makita ang bawat isa, hallelujah, ng mga sanlibutan na nabubuhay sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah. O Lord, purihin ka, luwalhatiin ka sa oras na ito.
Pinapasalamatan ka namin sa gawain ito, O God, na tunay nga na hindi mo binigo ang aming mga dalangin, O Lord, ang aming mga expectation, O God, ang mga bagay na hinahanap ng aming mga puso, Panginoon, ang mga bagay na aming mga pangailangan, O Lord, ay yung tinutugon, hallelujah, sa pamamagitan ng mga gawain ito, Panginoon, hallelujah. Salamat, O Lord, hallelujah. At bayaan na ikaw ang siyang mag-comfort sa bawat isa, hallelujah. Bayaan na ikaw ang siyang patuloy na sumama sa amin, Panginoon, mula sa aming pagparito hanggang sa aming paglabas sa simbahang ito, Panginoon, ay ikaw ang siyang patuloy na humawak sa aming mga buhay, Panginoon. O Lord, marami pang mga araw na darating, O God, hallelujah. Kung kaya't Lord, ang patuloy na pag-iingat, hallelujah, ay nawa iparanas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Lord, itinataas ka namin sa gawain ito, pinapasalamatan ka namin. Wag yung mga ginamit, Panginoon, ng mga musicians, Lord, ay pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Mga backup singers, O God, hallelujah. Ang aming song leader, O Lord, at ang aming youth leader, O God, ay ikaw ang siyang magbuhos ng pagpapala sa kanilang buhay. At patuloy mo silang palakasin, O God, physically and spiritual, Panginoon, upang sila ay patuloy na magpagamit sa iyong presensya, Panginoon. O Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, hallelujah. Sa iyo ang aming mapapuri at pagluwalhati, O God. Ang pagsamba ay karapat-dapat na maibalik sa iyo, Panginoon, hallelujah. Ang lahat ng mga bagay, hallelujah, na meron kami, O God, ay karapat-dapat naming ialay sa iyong pangalan, Panginoon. O Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, O God, sa gabing ito. At ikaw ang siyang patuloy na magpala, Panginoon, sa darating na linggo, O God, na magkakaroon kami ng Thanksgiving, Lord, hallelujah. Bayaan, Lord, na ikaw ay sumama sa bawat isa sa amin, Panginoon, at bayaan na ang bawat isa ay maging malaya na express ang kanilang pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. O Lord, tinataas ka namin, hallelujah, at pinapasalamatan sa lahat ng mga bagay. Ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa, Lord, sa aming pag-uwi, hallelujah. Ikaw ang siyang umalalay sa bawat isa, O God, at ilayo kami sa anumang kapahamakan ng mundong ito, Panginoon. O Lord, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus na buhay. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. At kung wala ng announcement, may announcement pa po ba? So kung walang announcement, ay ating tatapusin ang ating gawain sa pamamagitan ng isang awit. God is the strength of my heart. Hallelujah. God is the strength